sa Alerto 24. Sa mga motorista dyan, konting lamig lang po ng ulo pag nagmamaneho sa lungsod ng Valenzuela. Nagkabatuan ang mga sakay ng dalawang sasakyan matapos magkagitgitan sa kalsada. Nakatutok si Mark Zambrano, Exclusivo. Nauwi sa karahasan ang simpleng kaso ng di pagbibigayan sa isang kalsada kahapon sa Barangay Ugong, Valenzuela City. Ang sangkot sa insidente, isang asul na pickup na may plakang ZKC 127 at isang sports utility vehicle o SUV na may plakang ZCP 283. Ginagawa ang kalsada sa naturang lugar kaya isahan lamang ang pasok ng sasakyan sa kalahati na nadadaanan. Sa video na nakuha ng GMA News, makikitang nakabalagbag na sa bangketa ng kalye sa harap mismo ng barangay hall ang pick-up. Habang kasalubong nito ang SUV, dito na nagkainitan. Agad bumaba ang mga pasahero ng SUV, pero hindi bumaba ang driver ng pick-up. Sa galit, sinipa ng isang lalaki ang pick-up hanggang tuluyan ng nag-umapaw ang karahasan. Tinangka ng pick-up na umabante paalis, pero binato ang windshield nito ng pasahero ng SUV na humarang sa sasakyan. Matapos tila ma-corner, biglang umatras ang pickup at sinuyod ang SUV. Maging mga bangko at mesa na nakaharang sa ginagawang kalsada, nagtalsikan. Dito na nagliparan ang mga bato mula sa mga galit na taong bayan. Nakabuelo naman ang pickup at biglang umarangkada paalis. Pero halos sagasaan ang mga tao sa gilid ng kalye. Ayon kay Aniceto Gapasin, staff ng Barangay Hall, ginawa nila ang lahat. Patuloy pa rin iniimbestigahan ng barangay ang kaso. Mark Zambrano, Naka-Alerto 24. Ba't ba ang tigas ng taong yan? Si Nel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Sadya pong malapit sa aking puso ang Mindoro sapagkat dyan namang malagi ang aking mga minamahal na tribong Mangyan. Sa katunayan po, ako po ay isang adopted daughter ng tribong Mangyan. Sa pamagitan ng mga project ng GMA Kapuso Foundation, may papaabot ko sa kanila ang aking pagmamahal. Kaya hindi ko nakakaligtaan na sila'y palagi ang kamustahin at tulungan. Sa aming pagtawid sa dagat, muli naming nasilayan ang lalawigan ng Mindoro. Unti-unti nang nadidiskubre ng mga tao rito ang yaman ng kanilang lugar. Nakadaupang palad ulit namin ang mga Mangyan na sabik sa aming pagdalaw. Ang mga mag-aaral mula sa Sinariri Elementary School. Baliwala raw ang paminsan-minsang pagkadulas dahil maliban sa maputik ang dinaraanan, nakayapak ang karamihan sa kanila. Para lang po makita namin yung GMA, kami po ay bumaba ng 2:00 ng madaling araw. Napansin namin na marami sa mga grade 1 student ay pawang may edad na. Tulad ni Tatay Roda na 42 taong gulang na. Dati raw ayaw siyang pag-aralin ng magulang niya. Paliwanag ng kanyang guro. Parang iniisip ng mga magulang na baka pag nasa school na ang kanilang mga anak, mayroon ng pinag-aralan, baka lulukuhin lang ng kanilang mga anak yung magulang. Kaya ngayong taon, sa klase ni Tatay Roda, ang kanyang anak na 7 taong gulang lamang. Gusto ko po ako magpasok ng mga grade 1. Halimbawa sa bagay na mga eleksyon, hindi po ako marunong magsulat. Yung gusto lang ng tao ang sinusulat, hindi ko gusto na yun ang iiboto ko po, ma'am. Kaya naisipan ko na umaral ako. Napansin ng mga guro na dumarami rin ng mga Mangyan na nais mag-aral mula nang mamigay tayo ng Kapuso bags. Kaya naman nagtayo sila ng library hub. Sa school ng Mangyans, hinihiram nila itong plastic bin. May laman ng mga volumes of reading books. Kung kulang ang aklat sa school, ito ngayon ang nagiging supplementary reading materials. Subalit dito sa Bait Elementary School, may library hub nga. Subalit, wala naman itong lamang libro. Kaya ang panawagan nila, sana po ang inyong tulong na aklat ay makarating sa amin sa paaralang ito. Naggagandahang beads na kwintas at tapis sa mga babaeng Mangyan, bahag naman sa lalaki. Pero dahil sa modernization, nagsusuot ang kalalakihan ng pang-itaas. Di tulad ni Tatay Ingo, nakabahag lamang talaga. Nakatatak pa rin sa kanya ang sinaunang kultura ng kanyang ninuno. Ay hanggat ako sa humina ang aking kalagayan, katayuan, ay talagang ganito na lang, hindi na ako magbabago.
Kung baka sakali po, darating ating presidente ng Pilipinas, haharapin ko rin po ang ating presidente sapagkat bakit tama po ako nahihiya, kaya lang hindi naman ako tingay, hindi matutunaw sa kahiyaan. Ako'y tao rin. Hanga po kami sa inyo, Tatay Hingo. Sa lahat ng mga mangyan na nais magkaroon ng edukasyon tulad ni Tatay Roda naman, saludo po kami sa inyo. Samantala, nagpapasalamat po ako sa Bait Elementary School. Sa kanila, ito pasalubong nila, pakagandang kwintas na ito na gawa sa beads. Talagang ito po gawa sa kamay. Binalikan po namin ang mga eskwelahan na naipatayo sa ilalim ng proyektong Kapuso School Rehabilitation. Kaya naman sana abangan ninyo bukas kung ano ang naitulong nito sa mga estudyante ng bayan ng Mansalay. Maraming salamat sa Evergotesco Malls at sa Gotong Foundation Incorporated na aming katuwang sa pamigay ng Kapuso Bags sa proyektong Unang Hakbang sa Kinabukasan. Sa unang pagkakataon mula nang maupo ang bagong administrasyon, humarap sa media si Ombudsman Mercedes Gutierrez. Personal niyang sinagot ang mga paratang laban sa kanyang tanggapan at sa kanya, pati na mga panawagan na magbitiw na siya sa pwesto. Ayon kay Gutierrez, hindi siya magbibitiw. Nakatutok si Rafi Tima. Suportado si Ombudsman Mercedes Gutierrez ng ilang opisyal at empleyado ng tanggapan sa pagharap niya sa media kanina. Sabi ni Gutierrez, apektado na siya at ang pamilya sa akusasyon laban sa kanya. Of course, I have feelings. I'm just a human being. Tao din ako, nasasaktan din ako. Ang akusasyon kay Gutierrez, inuupuan daw niya ang mga kasong nagdadawit sa malalapit niyang kaibigang sina dating Pangulong Gloria Arroyo at Attorney Mike Arroyo. Itinanggi ito ni Gutierrez. Nanindigan siyang di raw siya magbibitiw sa pwesto. May 2 taon pa raw siya sa termino niya bilang ombudsman. The Constitution enumerates specific grounds for impeachment. Alleged closeness to the appointing authority is not one of them. Si Attorney Arroyo ay batchmate ni Gutierrez sa Ateneo Law School. Ipinagmalaki ni Gutierrez na noong 2005, itinatag niya ang Task Force Abono na siyang inatasang mag-imbestiga sa akusasyong ginamit sa kampanya ng Arroyo ang pondo na dapat sana pambili ng abono ng mga magsasaka. Wala pang resulta ang investigasyon ng Task Force hanggang ngayon. I have to direct them insofar as the speed in the investigation is concerned because I have inhibited myself. Pabilisan nyo lang po kung maaari ang pag-imbestiga nitong fertilizer scam. Ayon sa ombudsman, hindi na raw dapat inuungkat pa ang pagiging malapit niya sa mag-asawang Arroyo. Hindi po ako korap. Iyan po ang maipagmamalaki ko sa inyo. At kahit na po isang sentimo, wala po akong ninakaw sa kaban ng ating bayan. Ewan ko lang po yung aking mga detractors. Tuloy lang daw sa trabaho si Gutierrez. Wala naman daw siyang nararamdamang pressure mula sa Aquino government para magbitiw. Pressure into resigning and not. In fact, that is, I will consider that even as a challenge for us to do more, work more. Susuportahan daw ni Gutierrez ang Truth Commission ni dating Supreme Court Chief Justice Hilario Davide Jr. Ipapahiram pa raw nito ang ibang ebidensyang hawak ng ombudsman. Ang ilang empleyado ng opisina ni Gutierrez, hindi naman maitago ang sama ng loob dahil sa hindi raw patas na pagtrato sa kanilang pinuno. Kasi kayo Kayo kasi BF, puso. May iyak na. Hindi na talaga. So totoo lang, talagang she's very hardworking ombudsman. Unfair talaga yung mga accusations na lumalabas sa kanya sa dyaryo. Sa taong 2012 pa matatapos ang 7-year term ni Ombudsman Mercedes Gutierrez. Paalala ng ombudsman sa kanyang mga kalaban, Kongreso lang ang makakapagpatanggal sa kanya sa pwesto at handa na raw siya sa inaasahang dagsa ng mga impeachment complaint laban sa kanya. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Bago pa man sumabak sa politika at hanggang ngayon na siya'y presidente na, may loyal ng sekretarya si Pangulong Noynoy Aquino na ngayon ay si Undersecretary Rochelo Ahoro. Ang kanyang kwento sa pagtutok na ito ni Lay Alves, exclusive. Kung meron mang nakakaalam ng halos lahat ng ginagawa ni Pangulong Noynoy Aquino, ng kanyang schedule, pati na size ng pantalon at due date ng kanyang credit card, siya si Undersecretary Rochelle Ahoro, ang appointment secretary ng Pangulo. Mas kilala si Yusek Ahoro sa palayaw na mismong si Pangulong Aquino ang nagbigay sa kanya. Actually, din ako kilalang Rochelle.
Ano na? Sexy. 23 years nang nagsisilbi si Ahoro kay Aquino. Mula pa 1987 noong presidente pa ang kanyang ina at bago pa siya pumasok sa politika. Sekretarya at executive assistant, chief of staff sa Kamara, senior executive assistant at appointment secretary sa Senado, lahat yan ginampanan ni Ahoro. Hindi raw niya makakalimutan nang minsang pumalpak siya sa schedule ni Pinoy. Pa 1987, so nagkamali ako ng schedule. Gusto ko nang tumalon sa building. Dahil pumunta siya ng isang function na 1 week pa pala. So naalala niya pa, that's how many years ago. Nagalit? Siyempre. Pero sa kanya kasi pag wag ka magde-deny na magtuturo at magdadamay. Kung kasalanan mo, mag-apologize ka. Ano naman kaya ang work style ni Pangulong Aquino? Hands-on siya, like appointments. So sa kanya ka talaga dadaan. Kung gusto niya, kung ayaw niya. Pag meron siyang